Community Molino 5, What's Up Na? Mula sa Barangay Molino 5, What's Up Na? Mula sa Barangay Molino 5, What's Up Na? Mula sa F5 Tola, What's Up Na? Mula sa Molino 5 Senior Citizens Association, What's Up Na? Mula sa ating Barangay Molino 5, What's Up Na? Ang Mr. Action Man ng Barangay Molino 5, three-termer barangay kagawad na siyang humawak ng Committee on Peace and Order taong 2010 to 2018 at Committee Chair on Disaster Risk Reduction taong 2018 to 2023. Sa kanyang unang termino bilang punong barangay, nagpamanas ng aksyon sa lahat ng proyekto at programa para sa kanilang barangay. Masipag, mabait at laging nakaaksyon agad sa lahat ng oras. Naging driver at tricycle operator, liaison officer at OFW. Ang kanyang sipag, tiyaga at malawak na pangunawa ang naging sandata niya sa kanyang paglilingkod ngayon bilang punong barangay. Ang action man ng Barangay Molino 5, punong barangay, Bob Falya Benghay. Kamusta na po? And welcome po sa What's Cap na segment natin, Cap. Kamusta na po kayo? Okay naman po. Okay naman po. Yun, baka nais mo rin yung batiin ang mga viewers natin. As of now, Cap, meron tayong 1.2 thousand viewers live po sa ating Facebook page. Batiin niyo po, Cap. Sa lahat po ng mga nanonood, magandang tanghali na po siguro sa inyo lahat. At pagpalain po kayo lahat ng Poong May Kapal. Yun, no? And I'm quite sure excited na po kayo, Cap, sa magiging usapan natin ngayong araw na ito. Grabe po, alam mo po yung mga kapitan natin, talagang, to be honest with you, ako po ay talagang nai-insecure dahil yung mga caps po natin napaka-fresh. Ako po ay bata pa ho. Pero kita nyo naman po sa itsura pa lang ng kapitan natin ngayon na kasama mula sa Barangay Molino 5, may hihiya ka po talagang hindi maliligo. Iba talaga ang freshness ng ating cap. Cap, kamusta? Nakakapagpahinga pa po ba kayo? Actually, hindi naman masyado ako nakapagpahinga. Kumbaga iwas lang talaga yun sa mga stress. Iwas lang sa stress. Paano nyo naiiwasan ng stress? Gayong kayo ang barangay captain. Parang araw-araw kayong hinahabol ng stress, Cap. Andiyan naman si Lord. Lagi ka na naman pipray. Kita nyo yun? Pag ginamita ka na ni Lord, ay wala. Talagang fresh ka talaga. Lumapit na kay Lord eh. Ano pa magagawa natin? Andiyan naman siya. Opo, lagi naman talaga nakaagapay sa atin. And syempre po, shout out po sa barangay captain ng Molino 4, Cap Jeff Campanya. Nanonood po sa atin live na live ngayon. Hello po, Cap. We hope po na ang mga cap talaga natin, iba-iba yung suportahan sa isa't isa. Last time po, ang dalawang caps ang nandito sa studio. Ngayon naman po, nanonood ang ating Cap Jeff Campanya. We hope na ma-enjoy nyo, Cap, ang conversations natin with Cap Bob. Talaga namang, kasi Cap, kayo po ay bihasa na rin sa aspeto ng ating service, public service, Cap, from Kagawad. Yes, actually, pero in-appoint ako way back 2009. 2009. Actually, ang kagawad nun is my father. And then later on po, talagang yung skills ninyo dito na nahasa, Talagang yung skill setting na tinatawag natin yung technical and decision-making process ninyo, Cap. Nakita ninyo yung kung paano gumagalaw ang mga barangay. Plano nyo ba talaga, Cap, na maging barangay captain? Well, wala sa plano ko to. Namatay lang talaga yung father ko. Well, una, nahirapan ako, Pero later on, dahil parang yung gusto ko, parang okay pa lang mag-public service. Kumbaga, nabibigay mo. Masarap kasi pakinggan pag may mga taong nagpapasalamat sa iyo, pag natulungan mo. Isa sa mga nagpapalakas sa akin yun. Grabe, Grabe yung mga challenges na kailangan pagdaanan. Yun, yung sasabihin ng mga caps natin, wala talaga sa plano, kagaya ni Cap. Tapos, marirealize natin, only nagkaroon ng turn around. Hindi naging maganda yung process, painful yung process, pero you're here right now. Alam niyo yun, and I'm quite sure, umpisa pa lang na to, yung father niyo po ay talagang proud na doon sa, there is a continued legacy coming from this. And I believe, Cap,
hindi nyo isa sa katuparan ito without your support system. Tama po. May kasama tayo ngayon sa studio na mga parte ng support system mo. Baka pwede nyo naman po ipakilala yung mga visitors siguro, natin. Ang kasama ko na nandito sa likuran ko, ang aking mga dalawang tanod, ang aking mga lupon, iisa-isahin ko mga pangalan nila. Pwede po ka, para at least Siyempre, dito yung lupon, especially John Serrano, Mr. John Serrano. Ang aking pong bausi, Ma'am Janet Montero. Yun. Ang akin pong isa pang lupon na nasa likuran, si Ma'am Melanie Legaspi. At yung sa pinakadulo po, isa rin po nating lupon. At the same time, Vice President po ng Great Woods, Sir Renato Santosildes. And at sa likod po ulit, Mr. Ramon Diluta, ang atin pong isang lupon din po. And of course, yung kasunod niya po is Pres Noli Sabilla, Senior Citizens President po. Welcome po. At yung ating PWD President, Ms. Myla Magbang. Wow. Siyempre po, hindi po makakalimutan ng aking treasurer, Roland Ablang. Grabe And of naman. course, Secretary Jason Olivario. Welcome po sa What's Cap. And akin pong kagawad, unahin ko na po nasa likuran, kagawad Alan Acuña. And of course, ang ating pong mahayawak ng Senior Citizens Affairs, kagawad Ray Bantog. Grabe no. Parang all-star cast ang meron tayo dito. Well represented bawat sektor mula lupon hanggang PWD sector natin. At sa ating mga kagawad, I hope na mag-enjoy po kayo. Kap, habang nagbinabati nyo sila, nakatingin din po ako kasi sabi ko, parang ang dami supporters ni Kap. Kasi ang dami nagko-comment. Meron po. Sabi po ni Jessie Marasigan, unahin ko na po, kaway-kaway sa lahat ng residente ng Molinos 5. Sabi naman po ni Kap Pao, hi sa kapitan na napakatalino, napakabait at napakasipag. Pogi pa from Barangay Padada. Anong Barangay Padada po? Davao del Sur po yata. Davao. Umaabot tayo ng umaabot po kami ng Davao del Sur. Nung last time po, umabot kami Canada. Ngayon Davao del Sur. Baka mamaya po may magko-comment pa, Ito pa po, may nag-comment pong isa. Sabi po ni Diana Lim. May nakakakilala po ba kay Diana Lim? Opo. Sabi niya po, dating staff po namin. Dating staff po. Opo, sabi po ay siya lang yung fresh. Ay, talaga. Opo. Tanggap ko naman po, opo, na hindi din talaga ako fresh. Kaya nga po nakaka-insecure po talaga si Kap eh. Mapanood mo, makita mo sa TV, makita mo sa personal, Dominic Ochoa, talagang iba ang mga artista levels nating kapitan, Sabi ni Kap, sige, dahil may 50 ka mamaya. Na lang, Starbucks. Salamat po ka. Pero dahil po doon, kasi talaga iba yung impression, ako ay namamangha po. Kayo po Kap ay first termer na kapitan, tama po? Yes po. Pero bihasa na sa expertise ng pagiging kagawad, yung paghawak ng mga committee chairmanship. Talagang, alam niyo po yun. Coming from that perspective, hindi ko po talaga maintindihan eh. I'm quite sure may challenges kayong hinarap bilang barangay captain. And baka pwede nyo ma-share sa amin, Kap. Ano po yung challenge ninyo mula nung umupo kayo bilang barangay captain? Kasi ibang vest na yung isusuot mo nun eh. From kagawad to barangay captain. That's a different vest. That's a different role and responsibility. How challenging was it? Ano yung unang challenge na hinarap mo bilang barangay captain po? Well, ang unang challenge sa akin, kung before is nung kagawad lang ako, iilan lang yung tao. Pag once na naging kapitan ka na, ikaw na yung parang ama ng isang barangay, lahat yan sa'yo magalapitan. Madaling araw, usually mga ganyan challenges. And then, hindi naman lahat yan sila mapiplease. So, meron kang matutulungan na parang hindi nagustuhan. Siyempre, kailangan mo rin tanggapin. Kumbaga, isa sa mga challenges ko yan. Grabe, no? And, kasi sasabihin na natin, marami po ang mga nagsasabi, especially yung mga supporters natin, coming from Cap Bob, na talagang alam niyo yon, hindi selfish, walang pag-iimbot sa sarili, yung sabihin mong all for me. Ako yung kukuha ng lahat ng benefits at lahat ng sabihin nating advantages and perks ng pagiging barangay captain. Bagkus baliktad yung nangyari. You served. Alam niyo po yon, ibinigay ninyo, ibinaba ninyo sa tao yung leadership na nararamdaman nila ito at may appraisal mula sa mga supporters natin. With that, Kap, pag-uusapan kasi natin yung mga services ninyo eh. And I'm quite sure handa naman kayo by heart,
by spirit, and your whole being sa mga programa na meron tayo ngayon. Umpisahan natin, Kap, with our health services. Usapin ng pangkalusugan, isa kasi ito sa napakahalaga. At pag napapabayaan, madalas dito bash ang mga barangay captains natin. Totoo yun. Kamusta po ba, Kap, ang health services ninyo? Well, sa amin, sa barangay po namin, may binababa po ang LGU, and then meron din po kami mga services like po sa health center po natin. Libre po yung kanilang mga maintenance, lalo na po sa senior, ha. Tapos may mga medical mission po tayo na collaborated po sa ibang, like for example, meron po tayong collaborated po dito ang Alliance of PWD, Bacoor, si Sir Richard Palma nandito po ngayon. Sila po nakakatulong natin in terms of medical mission like sa cataract screening. Marami po tayong natulungan, and sa Jonelta po sila po nakatulong. Na ilalapit po natin sila. And then sa ibang First Global, katuwang naman po natin sa pagbibigay serbisyo like mga free massage, cataract screening din at the same time. Iba rin po mga bagay na may ibibigay po namin. Siguro rin na yung pangailangan ng mga senior, The needs. direct medicine. So nag-conduct din si Kap ng survey para siguradong yung mga medicine na kailangan ay mapunta sa kanila. Yes, ma'am. Grabe. Yun ang Then, pinakamahalaga. regular din po yung ating mga misting sa mga schools, sa mga nagre-request din po ng mga misting sa bahay nila. And then yung rin po, like yung anti-rabies, kasama rin po Yes yun. po. Regular naman po yun. Katulad nito, tuli. Pero mamaya ko na po siguro announce yung schedule po namin sa ng tuli. inyong pong libreng tuli. Ay, nakikita po natin sa screen ngayon, yung health-related na mga services po natin, like the misting. Nagpupunta kayo per school talaga, Kap? Yes. Grabe, no? At kayo din, bakit po kayo? Kayo din po. Actually, sanay na kasi ako. Nung kagawad ako, ganyan yung ginagawa ko. Kaya Ako medyo naiinis, Kasi katerika ng araw, at araw na araw, pupunta ka dun, Kap, pero ang fresh mo pa rin tignan. Hindi nangingitim. Sabi nga po dito sa comment section, sabi po ito, nagpuputol ng puno, fresh pa din. Abay, Opo, kita niyo po doon sa picture, nung naglalakad si Kap, may buhat-buhat. Yung sa misting yun, ayan. Mai-insecure ka talaga. Makita mo yung kapitan mong ganyan. Tapos ikaw wala ka pang ginagawa, pero patampata na yung itsura mo. Ay, talaga. Ibang level, Kasi sa health services, Kap, how did you come up with the concept na kayo mismo yung manilbihan? well, mas maganda kasi nakikita mo na ikaw mismo na ibibigay mo yung tulong. Nakikita mo, personal mong naibibigay yung tulong, nakikita mo sila. Yung ngiti nila, masarap sa feelings bilang isang kapitan. Addition, i-really lead by example. That is the best trait of a leader, character of a leader, to lead by example. So that everyone, ay mahihiya silang hindi mag-support, mag-assist, di ba? Opo. Pero parang mas nahiya po ako kasi nga ang fresh nga ni Kap no? Tapos pupunta ako doon, bagong ligo ako, tapos yung itsura ko. Si Kap nagtrabaho na, ganun ang itsura. Ay ako, Kap, kakaligo ko lang pero mukha hong nagtrabaho na yung itsura ko. Parang patana ako, Pero maganda po yun. Thank you for that sa inyong kagawad, galing mismo sa support system ninyo na you lead by example. You lead by, for those people to see na walang position dito. It's not of position, it's not of title, it's not of how I manage things and command, pero I command, but at the same time, I serve the people. Ito po yung mahalagang perspektibo na dapat malaman ng ating mga fellow Bacoreños, lalo ng mga constituents natin. At hindi lahat ng barangay ay talagang pinagpala na meron kang ganitong klase ng kapitan. So fresh and leading. Pang-leading man talaga, Iba. Parang, kumbaga sa Gen Z po natin, yung mga mga green flags na nakikita, all green flags ang nakikita natin kay Kap. And observation natin, Kap, doon sa aspeto po ng health natin, nabanggit niya may misting kayo, meron kayong libreng medical mission, at nakikipag-partner ka with private sector. Meron kayong libreng gamot. Tama po. May clinic po ba kayo? Yes, meron. Health center. Sino po ang tumatao sa health center? Well, yung aking barangay health worker na si Ate Sophie Chan, and din yung anak niya rin na si Emmy Chan. Okay. So, pag ganito, Kap, halimbawa, may duty po ba from the Office of the City Health Services? Meron naman. Every Wednesday, may po yung check-up ng mga bata. Okay. Pwede po doon sa so, barangay. pag ganun po, Kap, halimbawa, merong i-issue or merong kailangang gamot. Ay, grabe, iyak ni baby sa bakunahan natin. Yan po si Ate Agnes. Talagang bakunahan talaga ang meron tayo. And even namamonitor po ito, Kap. Yung mga bakuna natin. And coming from this perspective, Kap,
gusto ko ding malaman kayo po ba, nagbibigay kayo ng gamot na walang reseta or kailangan talaga? Kailangan. Kailangan po ng reseta. Yun po ang isang bagay na importante sa atin. Yung gamot nyo, Kap, kasya ba? Actually, yung gamot namin, siyempre, sa unang upo ko, kumbaga, yun yung purchase ko. And then, nagdaano lang ako dun sa aking barangay health worker kung ano yung most na madalas hinihingi. So, this year, magpo-focus ako doon sa maintenance. Marami kasing naiwan sa amin ng mga antibiotics. So ngayon, yung mga maintenance naman doon ako magpo-focus, doon ko bubuhos lahat. Okay. At least po yun ang mahalaga, no? Pinag-aaralan na pagpaplanuhan natin. Dapat. And masusustain natin kahit papano yung pangangailangan talaga. Ano yung pinakamadalas na maubos? Ano, Kap? Kasi minsan, kagaya na lang din ng last year. Paano yun kung ang dami pang natira doon sa gamot na yun? Sayang. Diba? Ay, buti sana kung makikipag-trade tayo with other barangays. Kaso ang hirap din. Kasi kailangan din ng documentation. Baka mag-lapse yung mga gamot na yon. Ay, hindi po dapat natin siya gawing practice. And thank you dun, Kap. Kasi clear sa ating mga kabarangay at sa mga nanonood ngayon na inaaral nyo po yung datos na meron kayo. Kung ano yung mga naunang naubos, yun ang i-prioritize bilhin. And also the maintenance. Tapos yung mga natira, since ibig sabihin kasi niyan, hindi pa kinakailangan. O magkataon man, hindi siya ganun ka bentang-benta, kumbaga, sa ating community members. Pero, Kap, nasustain niya ba yung isang buong taon or may mga gamot kayong kinapos? Meron. May kinapos kayo. Like Losartan, Amlodipine, ano pa ba? Simvastatin. Opo, pero this year, nakapag-replenish na ho kayo? Hindi, this coming April, I think, okay makapag-replenish na po kayo. Ayun, yun that's priority good. namin ngayon. Ayun. At least alam po ng ating mga fellow Bacoreños at ng mga constituency nyo, Kap. On April, antay-antayan lang po natin. May anunsyo naman sa Molino 5 na may availability na po ng ating mga maintenance. Post na lang po namin siguro sa Facebook page namin. Ayun, para malaman po. Ano pong requirement, Kap, para maka-avail ng libreng gamot ninyo? Wala naman. Wala naman basta po. ID lang. Yung reseta? Reseta na kailangan. Pinapa-update niyo po ba, Kap, yung reseta? Yes, kailangan yun. Kasi may iba sasabihin nila, baka yung reseta ko 2 years ago, pwedeng ito na. Kasi maintenance naman, halimbawa. Pero kailangan po nag-update pa rin talaga. Yes, kasi mag-iiba-iba yung reseta sa'yo ng maintenance, hindi lang yun. Baka mamaya dumagdag pa yung kakakain mo ng samgyup, may gout ka na, tumaas ang uric acid mo, kakakain mo ng beans, In addition, minsan kasi, siyempre, kulang din yung budget. Bilang member ng cluster ng Molino 3, nakakakuha rin, nare-repair din doon kailangan gamot. Okay sa po. Tres. So, kumukuha po kayo ng kumbaga supplemental support natin sa Molino 3 na cluster po natin. Nare-repair natin doon sa kanila. That is good. Alam niyo po, nakakatuwa sa barangay ninyo. Kasi talagang pag sinabing support system, well supported. Tapos, alam niyo talaga, it's your expertise, it's your masterpiece. At nagagawa na, sabi tuloy ni Kap, bahala kayo dyan. Ako dito, nakaupo lang ako dito. Poging-pogi lang ako dito, fresh lang ako dito. Pero alam niyo po yun, alam na alam din ni Kap yung kanyang mga programs and activities. Kasi importante na namomonitor din ito, no, Kap? Tama. Coming from that, Kap, nabalitaan po namin, sa health sector pa rin kasi natin papasok to yung barangay certificate and barangay IDs, libre po ito? Libre po yun sa mga indigent po, PWD, sa mga first-time job seeker lang, lalo na po yung mga naghahanap ng trabaho, libre po yun. Kamusta naman, Kap? Doon sa aspeto na yun, hindi ba kayo parang lugi kasi libre? Hindi naman, kasi may budget naman po tayong inaalat po sa supplies po. And that's good. Wala po bang yung mga kapalit na dapat meron kayong ibibigay sa barangay, ganun? Walang ganun? Walang ganun kami. Importante po, pag sinabing libre kasi, baka yung iba kasi sinasabi, pag libre lang para sa botante, libre para sa... Dito walang pili po. Libre talaga, free of service. Ako din po mismo ay personal na nakapunta sa barangay po nila at talagang tinatao din yung barangay nila magre-request for health certificate, yung clearances nga natin, certifications natin, and even barangay IDs po. Kap, kasi usapin ng health sector natin, ambulance, may available po ba kay ambulance? Yes, meron naman. Libre po ba yun? Libre din yun po. Okay. Kamusta po? Kasi may crisis tayo ngayon with gas. Alam naman po natin for sure yung challenge natin. Ano pong ginagawa ninyong mekanismo para at least, kasi I'm quite sure, sasabihin niya sa atin, ang ambulance natin priority. Hindi dapat ma-cut off yung budget niyan dahil for response yan and rescue. Ano pong ginagawa ninyong scheme para nang sa ganun kahit pa paano makatipid kayo sa gas or sa konsumo ng energy?
Well, sa ating duty sa gabi na tayo nun. Dati kasi 4 wheels yung gamit nila sa pag-roving. Ngayon, para makatipid man lang, 2 wheels na lang, motorcycle na lang, o tricycle patuloy pinapagamit ko. Para kahit pa paano makabawas. Opo, kasi we still consume for security purposes and hindi naman po ito ginagamit for personal use. Ito po ay ginagamit for the service. Patuloy po na response natin. Kaya po sa ating mga kabarangay, lalo sa Molino 5, please, ito po mga mekanismo na ito ginagawa natin for us to ensure na kahit pa paano mas streamline pa rin natin yung mga services po natin pertaining sa atin pong pag-utilize ng mga response mechanisms natin and resources. Kap, nabalitaan namin, tuhugin natin from the health sector, edukasyon, pag-aaral, konsultasyon, syempre, sa kabataan kasi natin. Ano pong mga programs for the youth ang meron kayo pertaining sa health muna natin, Kap? Pertaining sa Opo. Okay. Well, sa kabataan po, ito, katulad nito, libreng tuli. Ayan, isa po yan. Last year, nag-conduct din po kami ng kung di ako nagkakamali. Yung, by katuwang natin ang yung tie-up sa mga private health providers. Meron din na-accommodate ng barangay yun, no? Kumakala itong nakaraan. Recently lang yun, ano? Not only that, for this year, I think we have 3 times or 2 times. Pamamahagi. HIV awareness, like that. Yung mga ganun. That's good. Plus, nagbibigay din po kami ng mga vitamins sa daycare, sa Pag-asa Elementary School. So, binababa rin po sa daycare ang mga multivitamins yes, natin. That's good. Kasi po, hindi na kailangang lumapit ng mga bata. Minsan nakakaligtaan, o minsan sasabihin sa mami, sabihin nyo kay mami tapos makakalimutan. Kayo po, binababa nyo na mismo para at least na-avail nila yung service. Parang di sayang, Kasi minsan nasasayangan na lang tayo ng serbisyo natin. Gusto natin ibigay yung 110% effort natin. Tapos, hindi makapag-avail dahil nga nawawalan ng time. Kayo na po mismo ang lumalapit at nagbibigay sa kanila ng service. So, usapin natin, Kap, ng education sector natin. Nabalitaan po namin na meron kayong isang unique practice at unique program, activity sa inyong barangay. Meron po kayong library? Meron. Anong konsepto po nito? Well, yung concept po ng library na yun, kasi mostly makabataan ngayon, more on gadgets, internet. Kumbaga, pinapractice namin sa barangay namin na mag-use naman sila ng books. Kasi mas maganda po yun na gumamit naman sila ng books. Hindi lang po computer, internet. Gumamit din po sila ng mga books. Grabe, no? Kap, saan kayo nakakapag-acquire ng mga libro? Donated po yan ng mga private entity. Gusto ko Sila po din yung mga po. donations. At napaka-social po, Encyclopedia Britannica yung nasa taas po. Sigurado ho ako dyan, volume 8 or volume 7. Bakit ho? Kasi sa bahay din ho namin. Yan po ang naging praktisa kong basahin. Sabi sa akin ng tatay ko, dahil wala pa nung gadget, pukpukan din kami ng tatay ko noon sa Encyclopedia Britannica. Ipinukpok sa akin talaga yan. Hindi naman po literal na ipinukpok, kundi pinabasa. And sa mga kabataan po, importante po yan. If you want to be this smart, kagaya ng kapitan ninyo, ay mag-umpisa ho kayo sa pagbabasa ng mga encyclopedia at mga available na resources natin. Magkataon na may gustong mag-donate. Welcome. Rekta po kayo sa inyo. Sa barangay pupunta, dadalhin na po yung mga books. Wala naman na pong ibang Wala na. Okay. So at least for documentation natin, natuwa po ako Encyclopedia Britannica. Pero, lang po, sana yung i-donate po natin yung talagang magagamit din po ng mga kabataan. Kasi baka iba talagang walang-wala na dinonate lang po. Baka ma'am, yung iba po kasi, kagaya sa mga sa relief operations natin, yung mga gamit na damit na. Yung kulay yellow siya, kulay orange siya, pero yellow mo na siya nakita. Ibig sabihin nun talagang kupas na siya Ay, please lang po, wag nyo naman akong i-donate ito. Same din sa mga libro. Yung mga in good condition pa po. Para nasa ganon, mapatunayan natin na talagang napapangalagaan natin. And syempre, ang barangay naman po, ang responsibility ay pangalagaan din po ang i-donate na resources kasi ito ay pinagkatiwala sa atin. And good stewardship ang dapat meron tayo dito. Kap, sa education sector, meron din kayong free wifi? Yes. Mabilis po ba wifi nyo? I don't know. Kasi pero nasubukan ko, mabilis naman siya. Kaso nga lang, yung free wifi na yun, every 1 hour, may magpapap, i-okay mo lang yan. Okay. So, bakit po kailangan ng ganun? For security po ba yun? Yes, kasi minsan, di ba, yung iba gumagamit ng free wifi, may games. Para matigil man lang sa games na kahit
mga isang Opo, isang minuto, isang kailangan minuto, mag-pop ng matigil, ano. yes. Kasi minsan aabuso din talaga, no? Totoo naman. Inabot mo na, tumulong ka na, aabusuhin pa, no? Ito po ay kasama sa budget nyo, Kap. Binabudgetan talaga. At sponsor din yan. Sponsored? Makaangas naman po nun. Ay, isa lang ibig sabihin po nito, talagang may tiwala yung tao na in good hands yung ibinibigay na resources. Hindi nasasayang at hindi for personal gain ang meron tayo. Ako paulit-ulit talaga dahil green flag ho ang nakikita ko talaga kay Cap Dominic Ochoa. Kay Cap Bob po. Hindi naging kapitan patuloy si Dominic Ochoa. Kay Cap Bob, natutuwa lang ho talaga ako kasi nga, 'di ba? Iba kapag meron kang mga sponsorships na ganyan, may mga tumutulong sa'yo, isa lang ibig sabihin nun, talagang nasa mabuting kamay yung programa at yung ibinibigay na resources. Nakakatuwa po na free wifi, tapos libre din yun na nakuha, sponsorship na maintain, private entity po or company siya? Company, isa private. Dalawa actually yun. Isa sa barangay, isa dun sa MPH. Okay, parang gusto ko na po. Kung may libreng wifi ho, may office ho ba kayo doon? May bakante ho ba kayo upuan doon? Duty lang ho ako doon para sa libreng wifi. May dadagdag po si Sec? Good morning po. Additional na lang po sa programa po ng SK. Ang pagkakaalam ko kasi nagkaroon na ng free wifi po sa kabilang building po namin. Mm-hmm. So they're planning to purchase a computer para magamit po ng mga kabataan para mag-online research po and mag-print po na libre na magamit po nila. Tunay? Yes po. May purchase ng computer? Plano po nila this year. Paldo ka naman talaga sa barangay mo kapag ganun. Isa lang ibig sabihin na talaga minamahal ka ng constituents mo, even the companies that you are managing and overseeing. Ay, talaga naman po. Talagang makikita natin dito yung pagtutulong-tulong ng community level once na makita natin coming from the leadership that it's good, it's okay, it's excellent and being served to the people. Sa comment section din po, sabi po ng mga nagko-comment sa atin, the best Cap Bob, mula po kay Gemma Gonzalez. Galing naman po kay Renato Santosildes, Cap Bob, the action man, salute you, Cap. Galing naman po sa ating Molino 5 Volunteer Brigade, Snappy, salute po, Cap Bob. Yes, very true, Cap Bob is the best. Sabi po ni Noring Grimaldo. At sabi po ni Joey Certeza, sobrang bait at masipag na kapitan. Proud SK chairman here. Wala naman ako dyan physically pero suporta po para sa aming kapitan. Nasaan po si SK Joey? Working. Work well po. Sa mga SK natin, minsan talaga, sabi din po ni Rina Medina, true that he's a hands, nabulol pa po ako. On hands kasi sabi niya, hands-on Cap, yan. Salute sa'yo, Cap. Ay, grabe po. The action man, Cap Bob yan, ang kapitan namin dito sa Molino 5. Sabi po ni Darzel, iba talaga ang support when people are seeing the output and outcome na ganito po ang meron tayo. Cap, kasi meron tayo sa education sector natin. Meron din po ba kayong school supplies distribution? Yes, meron naman po. Annual po ito? Through katuwang namin yung aming SK sa pagbibigay po ng mga school supplies sa daycare at sa Pag-asa Elementary School. How do we manage, Cap, the budget? Okay naman. Kasi kumbaga maghahati kami sa supplies. From the SK? Ito yung sa inyo, ito sa amin. Okay. That's good. Meron ba tayo, nakikita po natin sa mga pictures natin. Cap, sino pong mga recipients natin yan? Yung recipient po dyan is school from Pag-asa Elementary School, daycare, and yung mga kabataan po natin na nag-aaral sa ibang school din na public. Kasi wala kaming depressed area. So, yung iba na lang po na katulad po ng extension of barangay dito sa may Phase 6 Kudarat Extension. Kumbaga, inaano na lang po namin sila. Ang galing. Iba din ang trip ni Cap, naghanap ng depressed area. Kasi wala kayong depressed area. So, wala tayong depressed area, so humanap tayo. Naghanap ka ng ika-de-depress mo ba, Cap? Ano ba? Actually po, yung mga tao doon is dito voters kasi sa Molino 5. Nagkataon lamang po na nung sa cadastral survey, napunta po ng Molino 3. Kaya so, no talagang choice po tayo. Still service pa rin po ng Molino 5 yung ginagawa namin. Yung Pag-asa Elementary School is a project of our beloved Mayor, Strike, and Congressman Lani. That's why it became as if para naging obligation na rin ng kapitan at ng buong
at ng HUA ng Phase 1 na talagang mag-assist dyan sa ano na yan. To maintain the legacy Oo, yan. and continue the oo. program. At si Kap is very active talaga dyan to support the school. For that Grabe, no? purpose. Ito po yung mahalaga, no, na talagang yung pinagkatiwala, yung pagtutuloy nun, pagpaplano, hindi na natin iaasa pa dun sa mga nauna na nagsilbi para sa atin, na ibigay na sa atin, na iserve na sa atin. It's for us to make sure na ito ay magtutuloy na programa at hindi ito mamamatay sa pangangalaga natin. Kap, nabalitaan namin, hindi lang school supplies ang meron kayo. May hygiene kits din. Yes. Actually, magbibigay kami this coming Brigada Eskwela ng dalawang 55 inches na TV sa grade 5 and I don't know, grade 4 yata. Kasi kulang ang Pag-asa Elementary School. Okay, so ito po. In advance ko na. Makikita In advance. Kita nyo ha, ay na-preempt ko pa po tuloy yung programa ninyo. Opo, at least in-announce na ni Kap tuloy yung maagang pabalita para sa hygiene kits natin. Oh, that's good. And at least po hindi lang school supplies, kundi meron pang mga for personal talaga ng mga kabataan natin. And thank you for that, Kap. May mga nagko-comment sabi ni Din Carable, 24/7 kapitan ng Molino 5. Sabi ni Kap Pau ulit. Smile, Kap, huwag kang kabahan. Oo. Kasi si Kap Dominic po namin, Bob Dominic Ochoa po ng Barangay Molino 5 ay shy type, mahiyain. Mamaya po maikukwento ko siguro yon kung bakit siya shy type at kung saan daw po siya natatagpuan ng iba't ibang mga tao po natin. Opo. Sabi naman po ni Giselle Kalimlim, the best Kap Bob, salute. Sabi po ni Caleb Alexander Masangkay, keep up the good work, Kap. Pwede i-double si Kap kay Dominic Ochoa. Kita nyo, dinagdagan mo pa ng trabaho, kapitan na, ginawa pang double. Talaga naman itong mga natin. Kudos, Kap. Kita-kits later. Grabe po Pero aminin niyo po talaga, pan Dominic Ochoa talaga ang vibe ni Kap, no? Nakangiti o hindi nakangiti, talagang marami siguro ang talagang fanatic, no? Feeling ko ba may fans club, no? Wala. Hindi po uso. Hindi daw uso. May magagalit po. Parang mga nasa lupon pa ata yung presidente ng fans club natin pag na-establish. Pero magagalit ho. Taken ako. Kaya sa mga umaasa ho dyan, sorry. Ako na lang daw po. Hindi, wag po ako. Busy din po tayo. So yun po. Napakarami ng programs natin, Kap. Sa health sector pa lang natin, halos hindi tayo maubusan. Pero health, animal welfare, animal health, kamusta po ang inyong programs sa mga kahayupan? Well, mga animal po natin. Okay. Actually po ako, hindi naman po ako dog lover. Pero maawain po ako pagdating sa mga stray dogs na yan. Well, tayo po yung nagpagawa po tayo ng talagang kulungan nila na hiniwalay po natin yung babae sa lalaki. Personally ko rin po, ako pong nanguhuli ng aso. Katuwang ko po yung mga kagawad, mga tanod. Naglilinis din ng kulungan ng aso. Yan, personal ko rin pong nililinisan ng mga kulungan. Grabe, puro personally, no? Personal pong nililinis ni Kap yung kulungan ng mga stray dogs. Personal din po kayong nanguhuli. Kayo din po ang gumawa nung cage. Actually po ang gumawa is isang kagawad ko po, si Kagawad Alan Acuña. Katuwang ko po siya. Katuwang niya po. Okay. Bob the Builder pala ito. Opo, can you fix it? Kasi po, nung ako ay bata-bata pa, meron ko pinanonood, ang pangalan niya ay Bob. Tapos siya ay builder, carpenter si Bob Lahat ay DIY. Siya si Mr. DIY man. Parang dapat po ganun yung logo nyo, no? Yung logo po ni Bob the Builder. Handyman pala talaga, Kap. Ba't niyo po pinapakialamanan yun, Kap? Bakit ho? Bakit lahat personal? Bakit personal po kayong manghuhuli ng stray dogs? Hindi naman po sila botante. Hindi naman necessary na botante. Pero what makes you, Kap, do your job na personal mo siyang gawin talaga? Well, gusto ko kasi ipakita sa kanila na gusto ko maging huwaran sa kanila na hindi porket kapitan ako, hindi ko gagawin yun. Gusto ko ipakita na from kabababaan, kaya kong gawin yun para lang makita nila na... Grabe, no? Imaginein mo, stray dogs, pero hindi pa naman kayo nakagat, Kap. Nakagat na ako. Nakagat na kayo! Sabi ko sa inyo, Kap, Kaka-Bob the Builder natin. Parang pan Dominic Ochoa pala talaga yung natin. Lahat sa mga double kasi, yung mga aksyon ang nagaganap. Kaya madalas double ang nasasaktan. Double nga to ni Dominic Ochoa. Kaya po,
Nakagat. Kamusta naman, Kap? Kumpleto na ng bakuna? Oo, 6 na bakuna. 6 na bakuna. actually. Saan po kayo nakagat? Dito sa ano? Sa leg, sa paanan. Ay, talaga naman, Dito sa may bandang hita. mag-iingat ho kayo, Kap. Yun nga. Talaga naman. Medyo nadala na ako noon. Medyo nag-iingat na talaga ako. Talaga. Kasi naman, Kap, hindi ko talaga hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag talaga yung mga ganong klase ng ng usapin Sa usapin, Kap, ng pangkabuhayan natin, kasi health sector, education sector, the animal welfare, mga pangkahayupan ay napag-usapan na natin. Kabuhayan, Kap. Paano po natin paano natutulungan ng barangay yung mga residents? Binababa rin po namin yung galing sa LGU, like sa ating peso. Binababa po personally dun sa mga through Facebook po namin. Apo. Sa lahat ng mga naghahanap po ng trabaho. Kasi barangay within subdivision kami, mostly naman po ng mga doon, fresh graduate. Kumbaga, yun lang po ang binibigay namin sa kanila. And then yung mga livelihood po natin, na katulad po nung nag-training po ang aking bawsi, para lang po may pakita po sa kanila yung candle making. Candle making. At saka ano po ba yun? Beads. Tama po ba paggawa ng beads? Paggawa ng beads. Ayan po yung gusto namin ibaba po sa kanila. Hawak mo ang beads. Hawak mo ang beads. Kaya gumagano pa. Iba din talaga Iba din talaga ang mga lupon. Ayun, yun lang po yung ibinababa po namin sa kanila. Grabe, no? Candle making. Ito po yung scented candle. Depende po. Depende. Pwedeng gawing scented. Pwede pong for isa pang November, ganon. And then, meron din po kami kasama yung sa aming parokya. Meron din po silang mga ganon. So, parang marami rin pong talagang opportunity din sa... Grabe, no? Kasi si Kap, one of our lay minister, very active also as a lay minister. Ako naman, as a member of the parish choir, kaya lagi ko siya nakikita tuwing mas. Grabe, no? Si Kap, ano pa kayang hindi na... pero kung lay minister nga si Kap, talaga namang igagalang mo talaga ang kapitan natin, no? Ipag-pray ka talaga ni Kap, makita mo talaga si Lord pag di ka tumino, Pero nangangahulugan po ito na importante, no, that holistic faith, spiritual, yung management, how you take the leadership, iba talagang impact. At napakaaliwalas tignan pag ang leadership natin ay merong ganitong klase ng mga traits. Kap, kamusta po yung sa kasambahay ninyo? Kayo po ba ay kasambahay registered na? Yes, oo. With peso. Ito po, by far po, monitor nyo po ilan yung kasambahay? Still ongoing po ang aming kasambahay registration. Sana po magparehistro po yung ating mga kasambahay sa Barangay Molino 5. Inaanyahan ko po kayo lahat. Kitang-kita nyo naman po, please make sure na kayo po ay nakaregister sa ating kasambahay programs kasi ongoing pa po ito sa Barangay Molino 5. Kap, was there ever a time na nasabi nyo na lang ba na sana naging private person na lang ako, hindi na lang ako tumakbo, napahamak ata ako dito, o nasabi niyo na okay din naman na naging kapitan ako? Well, totoo lang, dumadating tayo sa puntong yan. Pero dahil tayo po ay nanumpa bilang public servant, dapat po natin ito pa rin yun. Kasi pinanumpan at pinangako po natin yun sa mga tao. Yun po sa akin bilang public servant. Dumadating po talaga tayo sa ganyan. Pero dapat tanggapin po natin na ito na kalagayan natin. How do you cope, Kap? How do you move forward doon sa... Siyempre, admittedly, sinasabi nga natin, may times talaga na nakakaramdam tayo ng fatigue The leadership fatigue. How do you cope with that? Ano yung nagiging coping mechanism mo, Kap? Not only with the... Sabihin na natin, concept na, pinili mo yan tumakbo-takbo ka Paano mo kino-comfort? Saan ka nakakahanap ng comfort to continue your service? Sa family ko. Sila yung, kumbaga, nandito lang kami. At hindi lang yan. Siyempre, sa aking mga kasama dito sa barangay. Minsan, nagtatime na pagod na ako. At sila, kino-comfort nila ako. Kumbaga, Kap, kape mo na. Parang sa feeling ko, hindi ako nag-iisa. Marami akong kasama sa likuran ko. Grabe, no? And, yun yung pagiging humane. Yun yung humanity na meron tayo. That, when we experience fatigue and tiredness in managing people, meron kang kahit papano support, may backup ka to push you further. And nakakatuwa yun, Kap, kasi that's one discipline na dapat nating ipahayag at dapat i-declare din natin na po pwedeng gayahin ng mga barangay natin. Kasi sometimes being tired, kanino ka magsusumbong? Saan tayo? Ano na lang ang meron tayo? But later on, marirealize mo, meron nasa likod ko. May mag-aabot ng kape at magsasabi sa akin, Kap, sige dyan ka muna. Kami na muna.
we'll take charge. We'll take over. Tapos, check mo na lang kung tama yung ginawa namin. Pag hindi, ikaw na naman ang gagawa. No. Iba talaga kasi yung kapitan natin. Kanina pa po, hindi pa, kakwento ko talaga sa inyo, hindi ko po iiwasan talaga yung topic na ito mamaya. Pag-usapan natin environmental sector. Meron na tayo, ang dami na, ultimo, the animals have been discussed and ang ating mga kasambahay. Environment sa totoo lang, ano pong mas mahirap baguhin? Yung sistema ng basura o yung disiplina ng tao? Well, sa akin po, disiplina ng tao. Well, nandiyan lang naman po yung sistema eh. Yung implementation ang mahirap pasunurin ng mga tao. Kailangan talaga ng strict implementation at sumunod sila. Kasi nandiyan lang naman po, may mga seminar dyan. Nagpapaseminar po kami sa mga HO officers para sa proper segregation. Yun lang po talagang implementation ang medyo mahirap kasi marami po talagang iba hindi talaga nasunod. Pero kamusta po ang implementation natin sa garbage this year? Nag-implement po tayo ng centralized garbage scheme collection. Kamusta po ang compliance natin? Well, okay naman po kasi regular na pong naghahakot yung ating basura from LGU. And then the same time, naghahakot pa rin po yung ating mga eco-aid sa bawat hawa po namin for the kitchen waste. Kasi hindi naman totally nahakot yun. Dahil siyempre, ang schedule po kasi sa amin is, I think, Thursday and Sunday. So, yung kitchen waste po, ilang araw din po matatambak. Yun po yung hinahakot ng mga eco-aid po ng every HOA. That's good kasi may na-maintain pa rin tayo. Yes. Meron pa rin natitirang kitchen waste sa amin. As a former officer of Phase 2B, meron kaming Monday, Wednesday, and Saturday. Purely kitchen waste and yung mga balat ng prutas, ng gulay. So, pinipick up pa rin yun. But recently, the HOA officers went to our beloved mayor to add additional pick-up of garbage. Specifically, for that purpose, for the kitchen waste. Para hindi uuurin yung yung mga kitchen waste. Talaga naman po. Buti po, Kap, sa perspective na to, tumigil na ho kayo na personal nyo ding, baka akasabihin nyo, personal ko ding kinolekta yung hindi na po. Buti naman po, tama na. Hindi na, tama na po yun. Okay na yung Kap, ha? Kapag dinugtungan nyo pa talaga, I will quit my job. Baka kasi biglang sabihin ni Kap. Actually, ginawa po namin yan sa aming main road. Since matagal po yung paghakot, kami na po naghakot para kuhanin na lang po nila sa barangay yung nakot. Kasi medyo eyesore po kasi pag sa Solidarity main road. Yun po yung mga first natin. First batches ng collection natin. Talaga nag-adjust talaga ang marami doon. I thought mapapakwit talaga ako sa job ko kung sinabi ni Kap. Hanggang ngayon po ako nangongolekta pa rin. Abay, sobra na ho yung mga taga Molino 5, magsilipat na ho kayo ng ibang barangay. Hindi niyo po deserve si Kap. Kapag ganun pa sinabi. Pero Kap, nagkakandak pa rin kayo, regular cleanup drives? Yes, regular po yan. Weekly po yan ang ginagawa po namin. Sino po mga kasama sa cleanup drive? Well, kasama ko po yung porfies namin, yung ating mga tanod, usually ang ating mga council, kasama po. Minsan ang ating lupon, sama-sama po. Grabe, no? Talagang whole of nation approach kung sino yung available sa atin at gustong makatulong sa atin. Mula po sa Facebook din, nakamonitor pa rin po ako. Sabi po ni Lucy A. Del Rosario, sobrang support sa nangangailangan, hindi ko malilimutan yan. Grabe naman. Sabi naman po ni Jason Olavario, number 1 po ng barangay. Sino po Jason? Sek po yun. Alam mo talaga, minsan ako din. Nanggigigil din talaga ako sa mga supporters natin. Sana sinoutout dito. Hawak mo rin ang mic, di ba? Hawak mo rin ang beat. Hindi, pero yun nga po. Sabi po ni Gemma Gonzalez, Cap Bob number 1 yan. Sabi po ni Chan Ek Kang, the best friend and barangay captain. Anytime, anywhere, maaasahan. Ginawa niyo pa si Lord, si Cap, no? Anytime, anywhere. Pagpahingay nyo naman po ang ating kapitan. Watching daw po si Emilard Chan. And sabi po ni Sofia Fulon Chan, go Capbab. Parang isang buong pamilya itong mga Chan na. Kaning 3 Chan po yan. Okay. Shout out sa BHW ng Molino 5. Mula po kay Sofia Fulon Chan. Ayan siya po shout aking out po. barangay health worker. Siya ang barangay health worker po at sa anak po ninyo. Ayan. Nawa po ay nag-enjoy kayong makita ang inyong Dominic Ochoa. Parang kung kahit sino po nagtatrabaho sa Barangay Molino 5, pag nakikita mo ng araw-araw si Cap, no, mamamotivate ka eh. Sisipagan ka talaga eh. No, kasi
very, very enlightening eh. Pag nakita mo, pag may problema ka sa buhay, tignan mo si Cap. Pag tinignan mo, na-solve yung problema ko. Ganon kaaliwalas yung mukha ni Cap. Iba talaga yung nagagawa kapag buo at hindi mo kinakargo lahat ng sabihin na nating trabaho sa atin. Sa environmental sector natin, Cap, meron po kayong program for the SK. Ito po yung Shoot That Kalat. Yes. Opo. What's the concept? Paano nyo po ibinababa at ano pong mekanismo nyo of collecting? Well, ano po yan inilalagay po namin yun dun sa mga pedestrian, lalo na. Kasi may more on school kami, may private and public. So, naglagay po kami, naisip namin, hindi lang sa court ng Shoot That Plastic Bottle, maging sa mga pangunahing lansangan po namin, like sa Avenida. And then, tinatapat po namin sa doon mismo sa pedestrian para pagtawid nila, instead na itapon nila sa gilid-gilid, makikita nila doon. Mag-i-enjoy pa silang magtatapon ng plastic bottle. And then, kinokolekta din po yun ng aming, isa sa mga maintenance po namin, nagwawalis. Siya po nagkokonekta noon pagka punong-puno na. Ayun po. Galing, At ito po, ang mga outputs natin, nakikita natin sa screen ngayon, Yan, puno sa barangay talaga. po yan. Opo, isa lang ibig sabihin yan, maraming bata ang mahilig mag-Mountain Dew. Kulay Mountain Dew yun. Hindi ba ako nagpo-promote ng brand, pero opo, yun ang kulay na nakikita ko talaga eh. Oo. At mahilig mag-soft drinks. Sige, para may makolekta din po kami na plastic bottle. Oo. Pero mas okay po sana kung bottled water ay pwede po. Yun nga lang po, medyo halo-halo dyan. Yung iba. Hindi naman namin makontrol yan. Opo, at least. And syempre, specific po nakalagay, Shoot That Plastic Bottle. Hindi lang po basta kalat, plastic bottle ang dapat i-shoot nyo po dyan. Importante po ito para sa atin. Cap, meron din kayong program on tree trimming. How do you conduct tree trimming? Well, sa barangay po kasi regular po kami, sa cleanup drive po namin, kasama rin po yung tree trimming. Bukod po dun sa mga nagre-request ng private entity, inischedule na naman po namin. Kasi yung barangay po kasi namin is barangay na maraming puno talaga kasi within subdivision nga po. Mostly po dyan mapuno. Kadalasan po ng mga problema namin dyan, yung mga nakasabit sa kuryente. Ayun po yung problema namin. So, minsan, hindi na namin tinatawag sa Meralco yan. Kung kaya po namin galawan, kami na po ang gagalaw na rin. Kayo po yan, Cap? Yes po. Iba talaga yung amats ng Cap natin, Cap, ano ba trip nyo, Cap? Bakit? Ba't kayo po ang nagtitree trimming, Cap? Bakit well, po? actually, minsan kasi may mga, usually, pagkaganyan tree trimming, kasama mo mga tanod. So, iba wala. Yung iba, pagod. Naintindihan ko naman sila. Minsan, ang kasama ko, mga council ko rin, kami mismo ang nagpuputol. Mga ilang tanod, mga 3 ang kasama namin. Kayo, nakita nyo ho, nakatungtong ho kayo. Sa truck ni, ano po bang, kita nyo ho? In action yan, no? Kaya kung hahanapin nyo ho si Cap, baka nasa mga puno-puno. Nagpuputol. Oo. Nasa po. Talaga naman po. Ito po, sa Facebook pa rin po, sabi ni Joanne Lanuza, mabait at masipag na kapitan, maaasahan talaga. Sabi po ni Edward Carlo Chan, shoutout po from PWD Molino 5. Sabi po ni Ramon C. Deluta, naging computer technician din si Cap. Parang dito po natin malalaman. Ayan, kagaya niyan. Ano po ba talaga ang trip ninyo, Cap? Lahat po ng equipment talagang hinawakan na ninyo. Actually po lahat po, personal ko pong hinahawakan. Kumbaga, tinitingnan. Chine-check din at yes maintain po. Oo. Kasama ko po, lalo na itong aking kagawin dito. Kasi tawag nito, yung wifi, yung sa stereo. Siya rin nag-meditate. Pagka may events kami, siya rin nagko-condition. Ano ho bang hindi kayang gawin ni Cap Bob the Builder? Talagang builder of homes, builder of community talaga ang meron tayo dito. Sabi po ni Virginia G. Lazaro, shout out from MVSCA 1, Molino 6. Sabi po ni Caleb Alexander Masangkay, watching from Cebu. Yan ang kapitang walang pahinga, sobrang sipag. Umabot tayo talaga ng Cebu, no? And sabi po ni Alexander Caleb ulit, ay hello po sa family namin sa Padada, Davao, Kapaw, ayan. Pa-shoutout po sa mga friends and family namin sa US, Canada, New Zealand, Australia, nanonood sila, hello po.
umaabot talaga tayo doon. Ano? Hello po. At nawa po nag-enjoy po kayo makita ang Dominic Ochoa ng lungsod ng Bacoor. Ano? Salute Cap Bob ay galing naman po sa ating Alliance of PWD mula kay Richard Palma. Cap, meron kayong sign sa barangay ninyo. Ano? Ang sign po ng Molino 5 ay number 1 po ba ito? Bakit ganito po? Well, actually, yung pagtakbo ko po kasi ito po yung sign ko. Parang God first. God first. Okay. Yun, Kaya ko nabanggit. Kasi God first. Ang unang interpretation ko po dun kasi talagang, di ba, ang ganda nun eh. God first. Put God first. Pero ako po, honest, na-misinterpret nga po namin yun. Ganon. Nasa taas si Cap. No. Nagpuputol ng puno. Pwede din pala. Okay. So pag may nagtanong, sa mga taga-barangay Molino 5, saan si Cap? Isa lang ibig sabihin na nagpuputol ng puno. Okay. Pwede pong sign. Pero talaga ang ganda nun. God first. Prioritization on a different and biblical perspective that we serve based on biblical principle. Serving the people, all for the glory of God. Yun ang pinakamahalaga dun eh. Right. Tama po kayo. Kasi kagaya nga po ng isang Bible passage, ano? So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. By all means, lahat ng ginagawa ni Cap natin, kaya pati yung pagpuputol ng puno, dapat nakaka-glorify kay God. Pati yung pagsaserve sa tao, nakaka-glorify kay God. Yung pagbigay natin ng halaga at importansya sa environment, nakaka-glorify din siya sa ating Panginoon. Kaya yung God first, napaka-vital, biblical. Thank you so much, Don Cap. Kasi nakaka-enlighten siya na makita na pag ganun po, nagturo ng aso. Okay. So ganon, nagpuputol ng puno si Cap. Pag ganon, naglilinis po ng bahay ng mga stray dogs na. Cap, ano ba? Ako po ay nasisiraan ng bait sa inyo dahil kung ano-ano po talagang ginagawa ninyo sa buhay at sa pagiging barangay captain. On the perspective on disaster preparedness, Cap, wag naman sana, pag may nangyari na sakuna at apektado ang Barangay Molino 5, ano po ang unang mangyayari sa loob ng first 30 minutes sa barangay? Well, siyempre, kailangan po namin ng kailangan po mabisita. Kumbaga, ang tawag dito is yung survey the scene. Kumbaga, may area. Hindi ko naman pwedeng sugod na sugod. Depende naman po sa disaster yan. Pero wag naman po sana yung earthquake. Kasi sa amin naman kasi hindi naman po kami prone sa flood kasi medyo mataas po Elevated kami. po. Elevated po kami. Ang kinakatakot lang po namin is itong lindol and siyempre yung sunog. Well, sa first 30 minutes na gagawin, siyempre meron kaming command system. Napag-usapan na po namin, may mga nakatalaga na po sa mga kagawad namin kung sino yung sa area, sino yung nasa command. And then sa mga tanong po natin, kumbaga, naka-briefing na po sila kung anong mga gagawin namin. May kanya-kanya na kaming pupuntahan kung saan-saan. May SOP na kumbaga. Yes. At ito po, ang structure ninyo ng Barangay DRRM. Grabe naman po. Talagang inisa-isa, Include na rin po ang aming HOA dyan. Para ito po yung just in case community. may disaster, kasama na po sila. Grabe, Oplan ligtas sa pamayanan. Grabe po. Ito po ay for the peace and order naman. Ito din po ay your incident command system. Ay, grabe. Nakaka-amaze. Seldom. At kahit po tayo, madalas, mga kasalanan pa natin yan. Mga unforbidden sin pa natin yan. Yung incident command system na trained tayo under ng ICS pero hindi natin siya talagang pinapractice. Pero thank you, Cap, kasi meron kayong system for that. And you ensure na napapractice siya. It's a habit para maging lifestyle natin siya. Ang galing. Kamusta, Cap, ang resources ninyo sa disaster preparedness, equipment-wise? Yes, okay naman kami kasi inuunti-unti namin nung pag-upo ko. First na purchase po namin is yung mga gamit po sa katulad lamang po ng gamit dito sa misting. Yan, kasama nag-purchase po kami noon. And then, yung second na year ko, nag-purchase naman kami ng generator. Kasama na po dyan yung mga fire hose na sa aming fire truck, sa fire volunteer po namin. Shoutout nga po pala kay Kuya Fernan Servino sa inyong walang sawang tulong sa mga nasusunugan. Yun, isa sa mga na-purchase po namin. And then, portable ang tawag. Generator. At saka yung, ang tawag nito, yung, sorry po ibang higop na tubig.
water pump. Water Yung mga pump. yan, kasi usually, kailangan namin talaga yun. Opo. Ang Mga galing. bolo. Yes. Yung Kompleto mga kami. rescue equipments ninyo talagang well invested at may available kayo na ambulance. Ilan pang available niya, Kap? Actually, isa. Pero this year, ang na target po namin, magkaroon pa ng itong, hopefully, itong darating na buwan na to, dumating na po yung ambulance namin. Wow. Talagang well invested, ano? Yun yung mga level ng ating investment sa ating disaster preparedness. Nabanggit nyo, Kap, meron kayong fire truck. Dalawa po ito. Dalawa po. Fire truck ng Molino 5. Ito po ay property ng barangay? No, property po yan ng aming Fire volunteer. Fire volunteer. Okay. So, ano lang natin yan. Nilagyan lang po natin ng mga gamit para kumbaga. And you have this arrangement Yes. na ito po ay gagamitin, i-utilize Yes. for the purpose ng ating fire rescue. Ang fire volunteer natin ay nagdi-deliver ng mineral water at the same time. But in an instant, he can respond to sunog. Kung makakahapon, makailan mo yung sunog sa Phase 6 sa extension. Andun din agad sila. Grabe, no? Mabilis sila mag-respond. Grabe. Thank you po doon. At balita ko, ang pangalan po ng inyong fire truck ay Fernan. Fernan. Kasi si Sir Fernan po ang may-ari. Yes. So siya si Fernan 1 tsaka si Fernan 2. Lupon po ng barangay. Grabe, no? Fernan. Okay din talaga, no? Pag tinanong mo, ando doon si Fernan. Ando doon, may nirespondihan si Fernan. Yung pala talaga. Kasi yung fire volunteer, Lupon, and also happens to be, siya din po ang ating, kumbaga, owner ng ating truck. He is not only obligated to attend to the fire problem of Molino 5. Rin siya, na-alert rin siya ng City of Bacoor in case of support, yung mga ganyan. So that in case nawala yung mga truck, he can respond. Grabe, no? At iba talaga yung level ng tulong na ibibigay sa atin ng ating barangay. Ibig sabihin, dependable ang ating barangay. So alam ko nagkaroon na rin ng pag-uusap din si Sir Fernan Servino sa City Government of Imus through Sir Joseph Ponte na dati pong naka-assign po dito sa Bacoor. At least po Bali, ang pagkakalam ko, may responde na rin po sila sa Imus side. Grabe, no? Iba din talaga, mga taga Molino 5, ano? Kasi malapit po sa inyo Jollibee, no? Medyo bida talaga ang saya, no? Bida talaga ang natin, ang atake sa Molino 5. At iba talaga mga bida ng Molino 5. Ano? Lahat, ginawa at binigyang pansin. Sabi po ni John Serrano, kung meron pong jack of all trades, siya naman ang Bob of all trades ng Molino 5. Oo nga, Bob the builder, Bob the establisher, Bob the firefighter, Bob the driver. Lahat na po ng, pwede nyo may okay. So, ibig sabihin po, kung ano yung resources na available sa inyo, with other barangays, pwedeng mai-provide pa rin. Sabi po ni Jonaline Dizon, lagi kami nagpapasalamat sa kapitan namin, very down to earth, totoo po yan, at mapagmahal sa pamilya. Sabi po, the best yan si Cap Bob. Sabi ni Chris Lazaro po ito, kagawad pa lang siya nang mag-pass away ang auntie ko, siya agad ang tumulong. Kahit madaling araw, together with kagawad Chris Gonzalez. Grabe, no? Cap Bob ay salamin ng isang masipag at matinong kapitan and sa sports, shooter po yan. Ayun, at least nauna po, yung sa sports, shooter po yan. Opo. Para at least klaro po na si Cap, shooter talaga. Sa aspeto ng sports. Anong sports, Cap? Basketball po? Basketball. Grabe, no? Laging MVP. Small forward talaga. Grabe talaga, no? Alam mo talaga si Cap, hindi ko alam kung ano pa po bang hindi nyo nagagawa, Cap? Tatanong ko lang po. Iniisip ko rin. Iniisip din ni Cap, napaisip siya. Sabi ni Cap, ano nga bang hindi ko pa nagagawa? Pagdating po kasi napag-usapan na natin disaster preparedness, security-wise, Cap, gaano kaligtas maglakad ng hating gabi sa Barangay Molino 5? Well, actually, yung barangay ko ngayon, itong month na to, dumaan sa pagsubok kasi parang may nangyari pong hold up sa amin. Kasi pero sa safety lang po ng aming barangay, kasi ang ginawa ko po kasi dyan, lahat ng point of entry namin sa barangay, tinauhan ko na. Okay. Para safe po na makikita namin lahat ng dumadaan. Nagkataon lamang po kasi part po ng Imus, boundary kasi kami ng Imus. So mostly ng mga nahuhuli namin dyan na naka-curfew is from Imus, hindi po taga-barangay.
Actually, yung taga-barangay ko, pagdating ng 10 o'clock, wala na mga tao sa labas eh. Okay. Sila lang po talaga yung mga taga-ibang bayan. Opo, bayan. Naging Ang daanan. kakaano po sa atin. So, kung i-scale po natin siya, I think mga 8 out of 10. Ayun. So yung 2 natin, syempre, for progressive development sa atin. Kap, proceed tayo sa mabilisang tanong natin bago tayo dumako sa usapin ng ating infrastructure at drug clearing natin. Kasi at least maitanong na natin ito na agad na mabilis. Kap, no explanations needed. Just right at your heart. Ano po yung sa tingin ninyo the best answer para dito at ginagawa ninyo? Kap, ano pong pinaka-challenging na desisyon na ginawa ninyo bilang kapitan? Ay, sa akin, Ang lalim ng hinga, no? well, challenging sa akin kasi yung desisyon na ginawa ko pagdating, parang wala naman ako maisip na challenging kasi actually. Pamilya. Pinapili na lang ako. Pinapili ka. Pamilya or public service. At ang napili niyo po ay Isa pa ho, isa challenging sa akin, regular na trabaho or public service. Yun ang challenging sa akin eh. Before kasi nag-work ako sa DILG Central Office as liaison officer. So, pinapili ako ng kapitan. Doon ka ba sa DILG or sa barangay ka? Well, pinili ko yung barangay. Medyo mahirap sa akin kasi siyempre pag nandun ka na, maganda na yung mo eh. Kumbaga, nasa office ka na. DILG Central Office, liaison officer. 'Di ba? Pag gano'n na ang aspeto mo to serve the people, madalas sasabihin nila, it's the least of my priority. But you chose the latter part. The least, no? And eto na ang output natin ngayon. Napakapalad ng mga taga-Barangay Molino 5. Kap, anong pinaka-proud moment po ninyo bilang kapitan mula nung nanungkulang kayo? Well, proud ako kasi yung gusto kong mangyari sa Barangay Molino 5, unti-unti ko nang nagawa. Kumbaga dati, iniisip ko sana may ganito. Pero nung naging kapitan ako, nagagawa ko na. Sa tulong din ng council na nag-uusap kami sa session, kumbaga in-open up din namin. Kumbaga, nagawa ko yung gusto kong gawin sa aming barangay. Grabe, no? Kap, anong tawag sa inyo ng inyong mga constituents, mga residente? Well, wala namang tawag sa akin. Ang tawag lang, Kap lang talaga. Kap Bob, yun lang. Ay, ako ho talaga, Kap Dom. Dominic Ochoa talaga to. Opo. Ako po magpapauso, mga taga-Barangay Molino 5, pag uwi po ni Kap Dom. Hindi po Kap Bob, Kap Dom. So, ano po? Kap, ano mas pipiliin nyo? Kape o tulog? Tulog. Tulog? Ayaw na kape? Tulog talaga, ayoko ng kape. Isang payo po para sa mga susunod na leaders ng inyong barangay. Well, sana sa susunod, yung mga papalit po sa akin, ituloy lang po nila. Siyempre, hindi naman po tayo perfecto. Kumbaga, meron tayong ding pagkukulang. Kung ano man po yung pagkukulang ko, sana punan po nila. Grabe, no? Very selfless talaga yun, Walang hindi ko aangkinin yung program. Sa barangay yan, It's for the community. Kap, kung hindi ka po kapitan ngayon, ano pong trabaho mo? Well, hindi ko alam. Maaaring OFW pa rin. Ayaw niyo po mag-model? Ayoko. Ayaw, artista ka? Actually, hindi ako sanay sa camera. Hindi sa... Pag nakakita ako ng camera, allergy ako eh. Meron ba kami dito mga antihistamine ka? Grabe, no? Ay, nako. Iba talaga. Napakapalad ng Barangay Molino 5 having this kind of green flag. Dapat po kulay green ang kulay ninyo. Kasi ang kapitan ninyo ay punong-puno ng green flag. Puro service for the people. Serving the best. What's needed for the people. Kap, pag-usapan natin sa infrastructure natin. Kamusta yung inyong infrastructure? And syempre, ano po sa mga projects na pinangarap ninyo dati ang naisakatuparan nyo na ngayon? Well, sa unang upo ko po, yung napa-aspalto ko po yung aming mga kalye na decades na pong hindi na nagagalawan. Well, tuwan-tuwa naman po ako doon. Kasi nag-focus po ako sa repairing of roads. And then sa sunod na taon naman po, nagdagdag po tayo ng street lights, solar street lights. Itong taon na pong to, magdadagdag po tayo ng, hindi na solar street lights, electric naman po. Okay. Para at least sustain. Yes po. Kasi alam niyo po kung bakit nilagyan ko ng dalawa, solar and electric. Wag naman po sana dumating. Minsan, katulad yan, mayroong number 5 na typhoon. Nagbagsakan ng mga puno, nadamay ang mga kable. Pag may solar ka, ikaw lang ngayon ang may ilaw.
yung electric. Opo. Kumbaga, double purpose po yan. Yes. Yun ang gusto ko pong mangyari Lagi sa aming tayong barangay. merong Para meron contingency plan. Yes. Meron tayo dapat alternate plan for that. Grabe. Coming from our Facebook page, sabi nila, good afternoon po from Queensrow Central. Pati taga Queensrow, nakikinood talaga. Maganda po, marami kayong matututunan talaga sa iba't ibang barangay natin. Kap, nabanggit na nyo, street lights, solar. May CCTV po ba kayo? Yes, nag-additional po Ilan tayo po ng CCTV. ang available na CCTV natin? 9 plus 12. Diba? Dito pa nag-compute pa si 6 Kap. plus 12. 18 na po ang CCTVs natin. Integrated po ito. Ito yung mas upgraded natin na CCTVs. Ano po? Well, yung 6 doon upgraded na. Hopefully, itong taon na to is madagdagan pa ng mga upgraded kasi medyo malawak din po yung aming area. Mahirap po maglagay sa mga malalayo. Kasi minsan, nadadaanan ng mga telco companies. Sayang din po yung effort namin paglalagay tapos sisira lang. Opo, talagang nadadamage lang ang ating mga infrastructure like CCTVs pag hindi po napapangalagaan, lalo ng mga telcos natin. And, kamusta Kap yung declogging sa drainage ninyo? Infrastructure-wise, okay naman po? Okay naman. May mga part lang talaga na ang hirap ng katulad ng puno, malapit sa puno, yung mga sanga, ay mga ugat niya, medyo nahirapan kami. Dahil talaga matagal na talaga nakabara. Pero nagagawa na po ng paraan. Naglilinis din po ba kayo ng... Yes. Actually, wala lang ako dyan sa picture. Opo. Okay. Kasama ko mga kagawad ko rin, mga council, kaya nagpapasalamat din po ako sa kanila. Grabe, no? Naglilinis ng kanal, nagpuputol ng puno, nanghuhuli ng mga kahayupan. Abay, ano pa hubang hahanapin ninyo? Ayan po. Ayan. Gusto ko lang po i-shout. Pwede mo i-shoutout yung mga telco companies? Sige po Kap. Kasi sa barangay ko po, marami hong mga wire na nakalugay at nakaka-cause po ng accident kasi nakalugay. Sana po aksyonan po nila at tatawagan ko nilang po siguro si sir. Yun. Nag-iiwan naman po siya ng contact number. Maraming salamat po dun Kap. Dahil sa mga telcos natin, please, let's ensure our responsibility kasi may mga barangay tayo na very responsible sa management ng kanilang pamamalakad. Ito po ay nadadawit, nasisira at nadadrag dun po sa ating hindi naman... I don't want to term it as merely negligence, pero dun po sa pag-maintain natin ng mga wirings natin to ensure that our wires are properly entangled sa ating mga poste at hindi po nakalaylay sa ating mga kalsadahan, ay maganda po itong implication na well-functioning ang ating mga companies, lalo na sa telcos natin. So panawagan po ni Kap Bob, please lang po, makipag-coordinate po sa Barangay Molino 5 yung mga telcos natin kasi meron daw pong mga concerned lines na nakalaylay. Let's be responsible, telcos. Salamat po doon sa mga maghihid sa ating panawagan. From here forward, Kap, meron pong ilang mga video message lang po na naisa na naming i-play, Kap, bilang pasasalamat ng ating mga kabarangay sa inyo po. Let us all watch this audiovisual presentation. Una sa lahat po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon at nabigyan ulit ako ng pagkakataon na magsilbi sa ating barangay sa pamumuno ni Kap Bob Binghay. At ako po rin ay nagpapasalamat dahil sa mga gamit, mga bagong gamit na binili niya para po sa ating health center. Ganun din po, may mga gamot din tayo at yung servisyo po natin ay tuloy-tuloy po para sa inyo lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Kapitan Bob sa 2 taon na serbisyo ko dito sa Barangay Molino 5 at sa tuloy-tuloy na kanyang pagsuporta sa programa ng nutrisyon, sa pagbibigay ng pa-feeding sa ating mga kabataan, pagbili ng bagong gamit para meron tayong i-share sa mga kabataan natin. Sana sa susunod na taon pa na pagsiservisyo ay tuloy-tuloy pa rin po ang suporta para sa kabataan po natin. Nagpapasalamat po ako kay Kap Bob Binghay dahil po kami ay tinutulungan niya sa lahat po naming pangangailangan. Maraming salamat po. Kami po ay lubos na nagpapasalamat kay Kap Bob Binghay sa lahat ng naitulong sa Great Wood Subdivision, lalo na sa Bopper Court, na natuloy ang pagpapagawa sa tulong din ng ating mahal na Mayor Strider Villa. Sa lahat ng project
na pagawa sa may Great Woods mula sa main road papasok sa gate ng Great Woods, yung pagpa-asphalt ng mga lubak-lubak na kalsada at saka pagpailaw sa mga madidilim na lugar papasok din sa loob ng Great Woods. At ang tanging kapitan na madaling lapitan at tanging umaakyat sa puno para ayusin ang mga obstruction. On behalf po sa Great Woods Subdivision, maraming salamat, Cap Bob Binhay. Dati po ako utility dito sa ating barangay, pero sa kasamaang palat ako po ay na-mild stroke. At noong mga panahon na yun, ng aking pagkakasakit, ako po ay natulungan ni Cap Bob sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng mga gamot at pagpupanatili na rin po dito sa ating health center pansamantala dahil ako po ay pinili na ng doktor na bawal po muna ako sa mainit na lugar. Nung ako po ay naka-recover na, ako po ay nabigyan ulit ng pagkakataon na magsilbi dito sa ating barangay bilang desk officer po dito sa ating talon. Dahil po doon, maraming salamat po, Cap Bob Binhay. Sana po marami pa po kayo natulungan at napagsilbihan po dito po sa ating barangay Molino 5. Ever since naman po, sobrang nagpapasalamat ako dahil lalo po sa tulong niya sa pamilya ko na hindi niya po kami pinabayaan. Pag lalapit po kami, hindi po siya tumatanggi lalo na po pag na-hospital din sa akin. Yun po, sobrang maraming salamat po. Mabuhay ka. At sana lahat ng tao ma-appreciate lahat ng ginagawa. Nagpapasalamat po ako kay Punong Barangay Magbingay sa kanya pong suporta sa mga gawain aktibidad ng aming grupo na PWD. Nagpapasalamat din po ako sa kanya sa buong suporta na ginagawa po niya sa amin. More power and God bless po. Sa ngalan ng Molino 5 Senior Citizen Association ay sinuli sa Villa na nagpapaabot ng pasalamat sa inyo dahil sa mga tulong na pinagkaloob niyo sa aming asosasyon. Katulad ng pamimigay ng 5 kilong bigas tuwing Disyembre sa lahat ng senior citizens dito sa ating barangay. At sa tulong din po ninyo, mahigit 100 ang nabigyan upang magkaroon ng maliwanag na paningin sa pamamagitan ng cataract operation. At sa pamamagitan din po ng barangay, maraming senior citizens ang naging miyembro ng Junelta Foundation upang kanilang pakinabangan sa kanilang kaugnay ng kanilang kalusugan. At salamat din po sa mga tulong ninyo na itinagkaloob upang ang mga aming gawain ay maging matagumpay. Maraming pong salamat. In behalf sa mga officers, BOD and homeowners, kami po ay lubos na nagpapasalamat kay Cap Bob Binhay sa lahat ng naitulong sa amin, kagaya ng pagpapa-espalto ng aming kalsada, pagpapatrim ng mga puno, pagpapadeklag ng aming mga drainage, pati peace and order dito sa Phase 1. Pati na rin po ang Pag-asa Elementary School na laging sumusuporta sa amin. Boy, nagpapasalamat kay Bob Binhay. Yan. Ito po ang mga mensahe ng ating mga kabarangay po mula sa ating Molino 5. Patungo naman po sa ating administration, kay Cap Bob the Builder, Dominic Ochoa, lahat na po ng positibong green flag. Talaga namang ibinigay na ng Panginoon talaga kay Cap Bob Binhay. Dahil po dyan, Cap, sususugan at syempre mag-a-add up pa po ang ating mga kasamahan. Unahin na po natin ang Barangay Secretary na talagang active commenter din to Sec Jason, ano po ang inyong relationship with Cap and what's your message for Cap? Isang mapagpalang tanghali po sa lahat. Ako po ang Barangay Secretary po ng Molino 5, si Sec Jason Olavarrio po. Ako po ay nagpapasalamat po sa aming punong barangay na binigyan po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa aming barangay. Noon po ay HOA lang po ang hinahawakan ko. Maliit lang po kaming community. Ngayon po,
7 HOA na po ang nakakasalumuha ko. So salamat po Kap at nabigyan po ako ng pagkakataon. And then on behalf din po sa admin and staff, kami rin po ay nagpapasalamat. Kahit na alam namin na pagod ka na, sobrang busy, hindi ka nagagalit eh. Basta deadline. Alam mo na. So Kap, ako nagpapasalamat po ako sa inyong binigay na pagkakataon. Thank you po. Oh, grabe po. Maraming salamat po. And syempre to add up sa message po na yan, baka po pwede po natin mahingin din ng message of inspiration and thanksgiving din ang ating kagawad. Let's call on kagawad. Syempre po, Reynaldo Bantog. Sa magandang hapon na. No? Salamat sa pagkakataong ito at ma-express ko yung aking unang-una, pasasalamat din kay Kap sa ating mahal na kapitan, Bob Binghay, dahil siya ay talaga naman sa aming relationship. We are really very smooth sa aming samahan. In our council, we have no problem. We acted professionally, especially during sessions, and we handled the activities positively and objectively. So, bali, wala kaming problema sa aming kapital. Mahal namin yan. At talaga namang, bukod sa God-fearing yan, talagang wala kaming maiisip na lumilihis sa dapat mangyari. So, yun ang aking masabi. At hindi magalit, normal yung nagagalit, pero hindi naman yung intense na nagagalit. Yung magalit siya. Pero objective pa rin ang end result, kumbaga. So, yun. At siyempre, ako as a third-termer barangay kagawad, I could say, siyempre, iba-ibang characteristics and attitudes of barangay captains. Pero unique si Kap, mabait yan, accommodating, and he's all around. He accommodates everyone. Wala siyang kaaway, hindi siya naninira, no? So, it's really a good character of a person. No? Yan lang at thank you, Kap. Thank you so much po, kagawad. Grabe naman po ang mensahe, no? Such an inspiring message. Talagang heartfelt at ibinibigay talaga ng bawat isa ang kanilang puso dahil nararamdaman po natin ang joint effort ng bawat isa. Walang naiiwanan. Lahat po ay sabay-sabay at sama-sama na makakapagbigay po ng serbisyo at syempre po ng pagmamahal sa bawat ahensya po natin, sa pagtanaw po natin ng services. Ayan, syempre, hindi po magpapaawat talaga. From the Alliance of the PWDs, ayan, Richard Palma po. Yes. Magandang tanghali po sa lahat. From the Alliance of PWD in Cavite po, Incorporated po, nagpapasalamat po kami in the name of President Roan kay Kap Bob po dahil siya po ang kauna-unang kapitan sa Bacoor na tumanggap at nangangalinga sa PWD in Cavite. Bali, ngayon po kasi mayroon na kaming na-accomplish sa Barangay Molino 5 na 60 awardees ng hearing aid from the last projects. Hindi po na kami titigil ang suporta ng Alliance of PWD in Cavite Incorporated sa pagsuporta po sa lahat ng project po ng Molino 5. Kaya maraming salamat po, Kap Bob, sa pagtanggap sa amin sa Alliance. Asahan niyo po, hindi po mawawala ang Alliance of PWD sa likod ng barangay po. Grabe, no? Maraming salamat po sa Alliance of PWD. At habang kayo po ay nagme-mensahe din talaga, iba din talaga itong mga audience impact natin, no? Talaga sa audience din po natin sa Facebook, sabi po ni Eloisa Onevon, pinaka-poging kapitan sa Cavite. Abay, baka ako naman po ang mapahamak kapag ito kinlame ko, baka magalit naman po ibang caps natin dyan. Pero siya po talaga ang Dominic Ochoa ng mga barangay caps natin. Talagang sana all, Cap, good job pare. Sabi po ni Ignacio John. Grabe po. And may number 1 action man, 24/7 idol, Cap Dom ng Molino 5. Sabi po ni Dario Praz. Di ba sabi ko sa inyo, Cap eh. Matatapos tong WhatsApp na meron kang bago. Cap Dom, Dominic Ochoa. Kasi sobra talaga. Makita mo in person, makita mo in camera, consistent po yan. Cap, kung bibigyan kayo ng unlimited budget for tomorrow, anong dream project ninyo, yung gusto nyo sana maisakatuparan? Well, sa akin, more on street lights ako eh.
pupunuin ko talaga ng streetlights yun. At the same time, siyempre CCTV. And of course, gusto ko sanang maayos din lahat ng mga kalye na nandun sa amin na sira-sira. Kasi matagal na talaga yung iba. Marami pang aayusin. At sana kung magkaroon mo na ako niyan, gagawin ko lahat yan. Para maging safe yung aming barangay. At siyempre, ligtas sa mga dumaraan. And of course, palalagyan ko talaga yan ng Blue Guard every lahat na pasukan namin. Kung magkakaroon ako ng unlimited budget. Kasi hindi kaya ng budget ng barangay. Kasi kung kaya lang ng barangay yun, pinalagyan ko na ng mga Blue Guard. Grabe. Para safe talaga yung mga dumadaan. Kap, nabanggit nyo na, no? Yun yung mga pangarap natin. Pero infrastructure-wise, may gusto pa ba kayong ipatayo na infrastructure or building? Well, gusto ko kung sanang kumbaga i-renovate yung aming barangay. Kasi medyo matagal na rin naman. Way back 2017. So, gusto ko lang padagdagan yung aming barangay kasi kulang. Wala kaming parking. So, gusto ko sana yung sa baba is maging parking namin din sa taas yung office namin. So, additional facilities po para sa inyong barangay. And we hope and pray na maisakatuparan ito. And syempre, ito yung legacy kasi natin as barangay captain the imagery of Barangay Molino 5. Kanina pinag-uusapan natin how would you want your barangay to be imagined? Yun yung isa sa mga, sabi ko nga ang imahe po ng Barangay Molino 5, yung mga kagawad ay nakaupo, nasa silya, yung mga personnel ay nasa likuran, parang class picture. Ayun. Tapos si Kap po nasa likuran, nasa taas ng puno, nagpuputol pa rin po hanggang kaduluduluhan ng class picture natin. Pero yun Kap, sa lahat ng mga activities na yun, where do you get your inspiration? Ano yung motivational drive mo? Well, actually si God siya lang talaga. Siyempre, first of all, yung pamilya ko. Sila lang yung naging inspiration ko. The inspiration? And sa mga kasama ko na matagal na, sa mga tanod, aking mga kasama sa barangay, sila yung laging nagpapayo sa akin na ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga lupon, sa aking kasamang kagawad, Ray Bantog, na always nandyan, na pumapayo po sa akin. Kasi ako pa hindi naman po ako nagmamatas. Kumbaga, ako'y simpleng tao lang. Kumbaga, humihingi din po ako ng mga advice. Lalo na po sa aking ninong, Kapitan Lanusa, siya po rin nag-advise sa akin. Salamat po sa inyo lahat. Grabe, no? Talagang, yung mga mensahe na yun, ang talagang tatago sa puso natin ng bawat isa sa atin. And any message ka para sa inyong mga constituents? Salamat po sa mga sa inyong lahat na sumusuporta po sa akin at yung sa mga iba na hindi ko po natulungan. Open po ako sa inyo kung ano pong tulong na kailangan ninyo. Magsabi lamang po kayo sa aming barangay. Sa mga suggestion po, open po ang aming barangay para mas mapaigting po namin, mapapabuti po yung aming serbisyo para po sa inyo. Ayun lamang po, maraming salamat po at pagpalain po ang ating barangay ng Poong May Kapal. Baka may pahabol pa kayo, Kap. Shout out. Shout out po sa Bling family, Hapon Bowlers, sa aking council, siyempre, sa mga pamilya po nila, sa aking mga kasama dito, sa pamilya po nila, sa aking father-in-law, siyempre sa aking asawa po at aking mga anak na nanonood, at sa mga kabarangay po natin na nandyan lang. Hindi ko po kayo lahat may shoutout dito Actually, marami ako listahan ng shoutout pero hindi ko na po siguro shoutout po sa inyong lahat na lang po sasabihin ko. Yun lang po, God bless po sa inyong lahat. Grabe, no? Dami kasing supporters Sabi pa nga po ni Eloisa Onevo, watching from Dubai, never been mistaken to idolize you, Kap, the best captain of Molino 5. Kap, isang shout out naman. Frustrated si Eloisa I-shout out nyo na lang daw siya, Kap. Si Eloisa daw po. Eloisa Onevon. Okay. Kilala ko na to. Sige, shout out sa'yo, Eloisa Noveno. Noveno po yan. Grabe, no? Kakaiba talaga kayo mag-request, mag-demand. At pinagbibigyan pa rin naman kayo ng kapitan, Kap, may mga pabalita kayo sa inyong barangay? May mga programs kayo this coming weeks or months? Meron, ito. Libreng tuli po, meron tayo magkakaroon. April 17, sa Molino 3 Covered Court. To be announced po yung oras, pero I think 8 a.m. po ang start nito.
And then magkakaroon din po tayo ng Yakap PhilHealth registration na gaganapin po nitong darating na April 11, 2026 sa Phase 2B Covered Court. 8 a.m. din po sigurado to. And then meron pa ba? Sa ating pong senior citizens, magkakaroon po tayo ng Dance for a Cause May 16. Around 9 p.m. po ang start po niyan sa Phase 2B Covered Court. Siguro wala na. And then continuous po yung atin registration po sa ating kasambahay at sa ating pong OFW. Sana po magparehistro po kayo lahat. Para sa inyo po yun. May mga benefits po kayo matatanggap. Grabe, no? Ito po ang mga programa ng Barangay Molino 5. Antabayanan at abangan po ninyo yan. At syempre, mga official announcements sa kanilang official Facebook page. Ang dami, may mga naiinggit po talaga. Naiinggit po si Diana Lim, shoutout din daw. Si Jermaine Ciares. Kap, pare, shoutout mo, inaanak mo. Please, naka-please pa daw po. Talaga naman. Alam mo, Dominic Ochoa kasi kaya nagpapa-shoutout ang lahat ng kabarangay, no? At syempre po sa ating mga natutuwa po talaga ako. Humaba po talaga ang aming meron pa po hahabol ng shoutout po ito. Ano lang po, announcement lang po. Sa darating po na April 14 po, magkakaroon po kami ng libreng hearing test at hearing aid po para sa mga nangangailangan po sa mga Bacoreños na nangangailangan ng hearing aids po. Gagawin po to sa Mambugto po, Barangay Covered Court po. Ayun. Libreng hearing aids po. Kung sino po nangangailangan, punta na po sa Mambugto po. April 14 po. April 14 Kung sino po ito. yung mga nangangailangan ng hearing aids po. Salamat po. Ayun, okay po. Sa mga staff ko po sa office, sa mga staff po na pag nautusan po, nabibingi kami. Okay, baka kailangan natin ng hearing aid. Hindi. Biro lang po. Namimiss ko lang yung mga tao doon sa opisina kasi naman, di ba? At syempre po, kami po, ito po talaga, nag-overtime kami ngayon, to be precise. Isa't kalahating oras kami nag-uusap dito ni Kap. Ang sarap kasi kausap ng ganitong community. Yung, alam mo yon, all green flags and all positive at best service talaga. Best put forward yung meron tayo ipinipresent. All for the glory of God talaga ang merong perspective at discipline na meron tayo dito. Kaya nakakatuwa po, kahit siguro mag 3 hours tayo dito and I'm quite sure si Kap Bob, wala nang kakabakabato, no? Next sa susunod. Kaya po sa mga kapitan natin dyan, kami po ay lubos na iniimbitahan na po kayo. Upo na po kayo dito sa WhatsApp. Huwag po kayong kakabahan. Antayin po ninyo ang buong puwersa ng Bacoor TV channel. Pupuntahan po namin kayo. Seryoso. Hindi ba ka seryoso? Nagbibiro lang po mga kap. Baka sabihin, yung host doon sa WhatsApp, grabe, no? Pero bababaan po kayo talaga ng buong puwersa ng Bacoor TV channel to ensure ang inyo pong schedule. Kami na po magde-decide sa schedule ninyo para okay sa alright, di ba? Kasi naman itong mga caps na to, pag tinatanong mo, nahiya kami. Baka idadahilan pa ninyo, nahiya kami ang fresh ni Cap Bob sa TV pagdating. Baka kami hindi po yan. Kayang-kaya niyo po yung mga caps. Si Cap nga. At marami na pong caps ang nagdaan sa atin. Maganda po silang kakwentuhan para maibigay po natin ang ating mga serbisyo sa ating mga fellow Bacooreños. Grabe. Iba po. Hanggang ngayon po, ang iingay po ng taga Molino 5. The best kapitan ever, Dominic Ochoa namin yan. Sabi ni Lope Marciano. Shoutout po sa lahat ng Zumba Mamshies ng Phase 2B. God bless po, Cap Dom. Diba, Cap Dom na talaga siya. Thank you for the kind words to our Cap Bob and Council. Ang galing mo po, sabi ni Cap Pao. Di ba? Iba talaga yung level ng, baka mami sabihin, bawat isa po na mga sasalon ditong kapitan, dapat may ka-look-alike na. Mapapressure po ako niyan. Si Cap Bob lang kasi yung nakita ko talaga ng pan Dominic Ochoa talagang umaakyat sa puno. Kaya nakakatuwa po talagang kausap ang ating mga officials and mga personal ng Barangay Molino 5. At syempre si Cap Bob. Cap, thank you so much for giving us your heart. Salamat din po. Salamat. Grabe. Salamat po. Ako talaga ay... Nako. All hands sa ating kapitan at sa buong konseho po ng Molino 5. Maraming salamat po. Ako ay talagang ngayon lang natuwa ng lubusan kasi spiritually talagang merong impact. And binibigay talaga natin ang lahat for the glory of God. Sa ating mga manonood po, shout out po sa bawat isa dyan. At syempre po sa akin, isingit ko na po yung Operation Center, Team Charlie, mga responders po namin, walang humpay at wala na ho kaming ambulansya, lahat ho nasa labas na.
Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Kagaya ng Barangay Molino 5, all for the glory of God ang ating ginagawa for the service of our fellow Bacoorreños. And syempre po, happy birthday, Consi Palm Angel Bunso ng SK Federation. Ang SK Federation President po natin, ma'am. Andito lang po ako. Nagkalat lang po kami. Opo. Makikita din po ka namin sa paligid-ligid. Mula po ito sa Bacoor TV channel. Mahal na mahal po namin at sinusuportahan po namin ang mga programs ninyo and activities. Sa lahat po ng viewers natin ng Bacoor TV channel at Bacoor TV family, grabe, hanggang ngayon po nagko-comment pa talaga sila. Tigilan nyo na ho. Pa-closing na ho kami. Baka mamaya mag 2 hours kami. Sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo. Sa bawat leader ay may responsibilidad. At sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacoorreño, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacoorreño. Ako po si Ezer. At dito, ang usapan ay para sa mamamayan. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ito muli ang Usapang Bacoorreño dito lamang sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Thank you. Walang kakabaka.